Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Siyempre namimigay tayo ng sardinas mga kababayan. Alright, so Happy New Year sa inyo. Balita ko po ay may sakit po yung asawa nyo. Okay, may sakit po no. Kailangan nyo pong ipa-check up yun. Papa-check up po no. At ito, ipambayad nyo po sa Hospital Sardinas. Paano nyo po yan ha? At para po gagaling po yung misis nyo po at makarecover. Pwede pong ibayad yung sardinas na yan. Yan ang sardinas na pwedeng ibayad sa ospital. Alright? Salamat. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media sa isang nakakagulat na revelasyon. Isang nahuling tauhan ni Kuting ang umamin sa kanyang partisipasyon sa mga kabalbalan na gawain at itinuro nga si Kuting bilang mastermind ng mga kaso ng pagkawala ng mga bata at mga natagpuang mga bangkay. Ayon sa ulat, ang naturang tauhan ay nasa kustodiya ng mga otoridad at handa ng tumistigo laban kay Kuting. Ayon sa kanyang salaysay, ang operasyon Ito yung binablog ni ni Maharlika no. Oh, yan yung binablog ni Maharlika. Siya naman ang nagkalat nito di ba? Oh, siya nagkalat nito. So, alam ko totoo talaga 'to, hindi naman nagbabalita siyempre tropa ko yung si Maharlika Bahala kayo kung hindi kayo maniniwala diyan. Alam mo ako naniniwala ko mari ko yan di ba? Oh, tuloy-tuloy natin, tuloy-tuloy. Maganda 'to ay matagal na umanong pinaplano at isisin na gawa sa ilalim ng direktang utos ni Kuting. Sinabi rin niya na ang ilan sa mga nawawalang bata ay ginamit sa mga aktibidad na may kinalaban sa human trafficking at mga kabalbalan na kalakalan. Lahat ng galaw namin ay may basbas niya. Ani ng tauhan na sumuko at umamin sa mga kabalbala na ginagawa ni Kuting ng Norte. Ang mga investigador ay nagulat sa dami ng detalyeng isiniwalat ng saksi, kabilang ang mga pangalan ng iba pang posibleng sangkot at mga lugar kung saan isinagawa ang mga krimen. Kasama rin sa mga ebidensya ang mga larawan, dokumento at recording na tumutugma sa mga naunang ulat ng mga nawawala. Maring itinanggi ni Kuting ang paratang at sinaming gawa-gawa lamang ito upang sirain ang kanyang reputasyon. Wala akong kinalaman sa mga krimeng ito. Isa itong malisyosong akusasyon laban sa akin, sabi ni Kuting sa isang pahayag. Samantala ang mga pamilya ng mga nawawala at mga biktima ay nananawagan ng hustisya. Ang hinihingi lang namin ay malaman ang buong katotohanan at mabigyan ng katarungan ang aming mga mahal sa buhay. Pahayag ng isang magulang. Ang korte ay nag-aanunsyo ng agarang pagsisimula ng pandinig upang suriin ang mga testimonya ng tauhan at mga ebidensyang isinumiti. Ayon sa mga legal expert, ang bagong impormasyon ay maaaring maging game changer sa kaso, lalo na't may first-hand witness na tumuturo kay Kuting bilang utak ng mga krimen. Habang patuloy ang investigasyon, tumitindi ang panawagan mula sa publiko na pananagutin si Kuting at ang lahat ng sangkot. Ang tanong ng marami ngayon, gaano kalalim ang konsyensya ni Kuting sa mga malagim na mga krimen na ito? Ngayon nga ay patuloy na sinusubaybayan ng taong bayan ang kasong ito at sana Wait. mapanagot ang tunay na may sala. Ito ang kanilang naging mga komento. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta Ng gobyerno. Sabi ni Efren, Anino,
So, yun, narinig natin yung balitang yon ha. Bahala na kayong humusga. Kasi kung totoo man yan, yan yung mga hindi nababalita sa live stream media. Bahala na kayo. Yung video na yun, pinanood lang natin yan. Ito naman si Maring Maharlika na. Ito naman ang pinakamalupit talaga magbalita. Panoorin natin to. 120 million Pilipino ang population now. Kaya nga sabi ko, tinapat lang natin sa 100, sinarado lang natin sa 100 milyon. Kaya nga sabi ko, ang pag-solve ng problema ng kagutuman, hindi po yung feeding na temporary o natira-tira galing sa restaurant. Tama. Yun, ako naman Mare. Kasi alam nyo mga babayan, sa mga school, di ba uso lagi yung feeding program, Yung anak ko, binibigyan ng tigi 1 kilo na bigas nakalagay na gano'n, no? May nakalagay na ganyan. Di ba sa inyo, meron nagbibigay niyan. May 2 itlog. Itlog yun itlog. Laging may itlog. Tapos, bigas 1 kilo. Minsan isang araw, sa 1 linggo, minsan 3. Pero hindi feeding binibigay, di ba? Ang pag-feeding, sila magluluto. So, dapat hindi na lang maggaganyan, no? Kasi, kung 1 kilo lang naman, bibigyan mo tigi 1 kilo yung mga bata, parang dagdag trabaho lang yun Kayang-kaya namin bumili ng tigi 1 kilong bigas. Pagdadalhin nyo pa yung mga anak namin tigi 1 kilo. Nagiging parte pa ng korupsyon yan Yung pagpipiding nagbibigay ng 2 itlog, 1 kilong bigas. Tapos ipapa-imprenta mo pa yung lalagyan. Yung lalagyan, meron pa talaga nakasulat, mga ganun. Doon pa lang, ang laki na ng ginagamit na pera ng taong bayan doon, mga babayan. Kung nakita niyo po yung anak niyo, dito sa amin kasi, yung anak ko, minsan nakita, ano yan anak, dala mo? May naka-imprinta pa doon sa lalagyan ng 1 kilong bigas. Kita mo kung gaano kadami yung ginastos na pera doon. 1 kilong bigas, ibibigay sa bata. Kayang-kaya na namin bilhin ng mga magulang yun. Okay na yun. Dagdag pa yan dagdag gastos pa yan, di ba? Maring Maharlika. Tuloy. Nila sa pagbigay ng trabaho. Oo. Pag-aralan nila, hindi na nga mag-aaral ang mga bangag, kung paano nila titignan, susuriin, like ko itong sinasabi, kung ako ay maging part ng government in the future. Mhm. Yeah, you'll never know. Hindi nyo alam kung anong plano ko sa buhay. Baka Ay, magulat na Luis, lang kayo. Nandyan na ako at mayroon akong karwahe na katulad ni Santo Papa, bulletproof. Pilipino ako, natural born citizen ako Oo. Nandyan ako ng bonggang-bongga. Kung ako ang magtitingin, kung ako ang may kakayahan para ma-solve ang kagutuman, hindi ako magpa-feeding program dyan lang sa Harrison Plaza. If I am the first lady, sabihin ko sa Sandali. Maganda to Ito, may nakita ko rito Sabi niya, ni Gamatoy Dagul. Good morning boy, Sardinas, watching from Qatar. Hindi pala to. Shoutout po Enrique Lanas. Ito sabi ni Gamatoy. Nakatatak boy, si Tambaloslos sa nakalagay. Oo, di ba? Nakita nyo ba yan? Di ba namimigay sila ng bigas na tigna 5 kilo? Nakalagay si Tamba. Si Tamba, ang namimigay ng bigas 5 kilo? Tanggapin nyo. Pera naman natin yun Alam ko yun yung bigas na nasabat sa smuggle Di ba na na rin yan na vlog na yan 'Di ba war on smuggle sila, hindi war on drug. So nakuha nila yon, tinutunaladang bigas. Yun yata yung pinamimigay nila. Yun yung na napanood ko lang yun, hindi sa akin yun galing Napanood ko yun at napatunayan na yun yung mga smuggle na bigas na yun yung pinamimigay. Pinamigay mo pero ginamit din sa pangangandidato kasi nilagay mo yung mukha mo dun sa bigas. Yung yung lalagyan na sako, nakalagay, kaganda nga ng picture Tingnan mo kung ganong kamahal lang pa imprinta nun, kung ilang libong sako na i-imprint mo, nakalagay doon si Tamba, tapos pamimigay mo sa taong bayan, di ba, makikilala ka. Pero yun, na-smuggle ho nila yun. Di ba? Tuloy. Kung asawa, tangay na tabi ka dyan. Di ba? For sure, hindi ba yung asawa ko? Well, sa seryosong usapan, alamin mo, ikaw isang puki ng inakang hinayupak ang bangag kayo ni Marcos. May datos, may census ang bawat barangay. Waka ng ginines nyo, alamin nyo kung ano ang problema ng bawat barangay. At bigyan nyo ng programa ang tao, livelihood, i-educate nyo sila paulit-ulit. Dati si
Grabe magmura, no? Ang lupit talaga ng kumare ko na 'to. Ito kung ito umuwi 'tong si Maring Maharlika dito tapos mabigyan 'to ng ano, ng posisyon dito sa Pilipinas, parang sa'kin okey, Kasi kasi kung ganyan ang mga plano niya sa Pilipinas, aba magandang plano 'to kasi matapang 'to, eh. Ito ang mga gusto natin na matatapang, yung may pangil tapos saka may sungay, 'di ba? 'Di baling mura ng mura, everyday and every night nagmumura basta hindi naman korap at ay, nagtatrabaho sa bansa. Yun ang maganda. Hayaan mo mare 'pag umuwi ka rito sa Pilipinas bibigyan kita ng ano, bigyan kita ng trabaho mag-ano tayo, magtanim tayo ng kamuting kahoy dito sa bundok. Galing 'no? Grabe walang prenong bunganga talaga si kumare ko, eh, oh. Tuloy. Bilib na bilib ako eh. Oh, ito ang gagawin natin. Tutulungan natin ng farmers. Oo. Meron nga kaming nakita na, ewan ko saan lugar ba yun, na gumagawa sila ng suka from this fruit. Parang gano'n. No? Ewan ko, nakalimutan ko ng anong fruit na yon na ginawa ang suka. Maliban sa sugar, ano ba yun, sugar cane or whatever. Ngayon, sugar cane, sorry. Sukal pala sa tuba. Meron pa, may ginawang suka o lambanog ba yon? O ito yung gagawin natin. Adlan mo tayo ng ads, konti lang, Noxus is where the strong gather. okey? Asa na yung ginawa niya? Kaya tuwang-tuwa ako kasi yun yung gusto kong programa. It's not really my gusto. Yan yung ginagawa ng buong mundo. Tinitignan nila, nagbabasa naman Takot na sila, tayo. mako-contempt Titignan sila, eh. natin kung ano yung kondisyon ng iba't ibang Mamatay. mga bansa, lalo yung Southeast Asia. Ano ba yung ginagawa nila? So tinitignan nila, mga kababayan, ang mga probinsyang may mga potensyal. Ano yung mga potensyal? Titignan mo kung ano yung mga resources doon. Kaso inuubos ng mga buwakan ng inang to, resources ninyo. Quarrying, minahan, mga illegal, lahat ng mga illegal activities, yun yung ginagawa nila. Kaya ngayon, ang ilang solusyon yan, ngayon palangga, yun nga, band-aid solution. Ay, wait, meron akong ichichika sa inyo mga kasardinas, no? Parang meron ng nagsalita, no? Parang na-detect na yata yung puting ahas ni Maharlika. Parang napanood ko, At mukhang na-detect na yung puting ahas na sinasabi ni Maharlika. No, sana wag naman, no? Medyo maano tayo dyan, tatagilid tayo dyan, mare, Oo, mukhang iniimbestigahan na yung puting ahas na yun, Naku, wag naman sana. Mawawalan tayo ng balita niyan, mare. Puting kabayo naman ang kunin mo kaya, puting kabayo. Kasi puting ahas, mukhang tumatagilid na yung puting ahas mo, mare. Mukhang nalalaman na, naamoy na kung sino yun, eh. Naku po, yari tayo dyan, mare. Magpakitang gilas na nagbigay ng, ano ba ibinigay doon? Lugaw, chicken, whatever, na budget meal pa. Budget pa yun, di ba? Hindi ka na pwedeng umulit. Isang beses lang kasi after ng pictorial ni Lisa, tapos na. My God, sabi ko nga sa inyo, kung gustong solusyonan ang problema ng Pilipinas, the moment pag-upo ni Bangag, ang mga farmers ay inalagaan niya. Kung gusto niya talagang, okay. Kung gusto niya talaga ma-zero ang gutom, ulit-ulit, dati ko pa itong sinasabi nung sinusuportahan ko sila. Ito, yung during mga interview ko ng mga nabanggit ko, pakainin niya ang mga bata sa lahat ng eskwelahan. Ibig sabihin, yung Department of Education, yung kinat nilang 12 billion na yan, kung ilalagay nila yan, kung matino yung inyong presidente, kaso Bangag, yung 12 billion na yan, na kinat nila, ipondo yan sa nutrition program. Yun, mas maganda. Diba? Simula toddler hanggang high school. Kapag ang mga bata, hindi lang lalo na anak ng OFW, it should be fair. Whether ikaw ay anak ng OFW o anak ka ng karpentero or whatever, dapat makaka-receive ka ng ganoong klaseng programa ng gobyerno. Or may kausap ako, I think many months ago, may nakausap ako nga palangga natin, kaibigan natin sa Thailand. Yung mga bata doon, tama ba? May mga taga-Thailand ba dito? Yung mga bata, may mga ganun, may mga lunch program, libre. Din ba parang may pera pa? I'm not sure. Meron pa silang cash aid yung mga estudyante for their, sa mga pambili ng mga gamit sa eskwela.
yan yung gusto niyang, kasi ano to chain, dugtong-dugtong to. Itong problema, hindi lang yung pinakain mo ng lugaw, ang sasabihin ni Lisa Tanas, ang galing-galing niya na. Kasi meron siyang walang gutom kitchen program. Isa lang yung kitchen na binuksan. Sabi nga ni Palangga kanina, we're not only 100 million, we're 120 million population. Hindi naman lahat nagugutom yun. Sabihin mo na lang doon, half of it, o 3/4, or or 1/4 of it. Hindi pa rin makasapat. Hindi pa rin ma-suffice o hindi pa gid sufficiente o na Ilonggo na linte. Hindi gid sufficiente ang yung giniluto nila doon sa Harrison Street. 'Di ba? Kasi nga yun ay yun ay pang pictorial lamang. Right? Barkadahan forever. Ang daming pwedeng gawin sa repolyo. Sayang, pwede nilang i-process yun. Gawing cabbage, sarkra, parang atsara. Tapos pwede pa nilang ibenta yon kung may magturo lang sa kanila kung paano process. That's good. Good point. Barkadahan forever. Yeah. Ito yun. Yung mga skills, learning ng mga magsasaka. Tama ka. Good point. Imbis na tinapon yung mga repolyo na yon, tama, pwedeng gawing Shanghai yun. 'Di ba? Ibenta or whatever, pero wala silang storage. Yun na naman ang problema. Ito, panoorin mo natin si Maring Maharlika kasi ang ganda ng mga sinasabi niya. So kung sino maniniwala kasi parang nagtuturo din siya. Okay, panoorin mo natin 'to. Tapos mamaya tayo mag-uusap kasi para hindi ma-interrupt yung kanyang sinasabi. Kasi maganda 'tong sinasabi niya. So okay, panoorin natin 'to. Kasi hindi nga nag-iisip yung bangag yung presidente. Ang kanilang solusyon, mag-pictorial si Lisa Tanas na butod sa kananakaw sa bayan, idadaan sa pison, aapakan na nga yung kanyang tiyan, tapos magserbi-serbidora, kunyari, picture-picture, capture na nagbigay ng pagkaon, boom! Tapos na ang gutom sa Pilipinas. Imagine nyo, ginagawa kayong tanga? Papayag na lang ba kayo sa mga katalinuhan yung ganyan? Ginagawa kayong tanga? Sabi ni Lovelyn, Shibukawa, Palangga, ang sabi ko sa asawa kong hapon, one day magiging senador at presidente ka ng Pilipinas. Ang gusto mo mangyari sa Pilipinas, ay tingnan natin yan, Palangga. You'll never know kung anong mga pangarap natin sa buhay. Yeah, thank you so much. Then si Goal, thank you. Sino yun? Ngayon mga kababayan, paulit-ulit na lang tayo na lagi kayong binababa ang inyong mga dignidad. Hindi po kayo makakaahon sa kahirapan kung ganitong klaseng mga kitchen project na sa Harrison Plaza lang, wala pang 100 mga bata, ang kanilang pinakain, nagpa-PR drama lang, picture, pero wala namang what? Wala namang substance. Mga proyektong pangbangag lamang to mga kababayan. Di ba? Ang daming pwedeng gawin. Ang lagi natin problema, mga isda, mga magsasaka. Ngayon, nag-i-import tayo ng mga isda. Recently lang, kunwari, nahuli yung mga na yan. Isa pang mga drama, balikan natin. May nasakote silang, kunwari, na ito ay, what do you call it? Smuggled na mga isda. Imagine mo, mga isda, smuggle pa natin. Kasi walang support ng gobyerno. Tapos yung smuggler na yan, sila rin. Tapos ang palalabasin nila, again, it's PR stunt. Picture, si Bangag, in the spirit of Christmas, meron kayo, tig-1 kilong mackerel. O after ng 1 kilong mackerel, ano nang kakainin? Ng slums of Tondo. Kasi, ang nakover lang, nung pagbibigay ng mackerel, slums of Tondo. Ang nakover itong kadyutahang walang gutom kitchen ni Lisa Tanas at ng DSWD, slums of Harrison Street or dyan sa Malate o sa Maynila, di ba? So lahat ito, mga kababayan, sabi ni Barkadahan, yung mga kamatis pwede nilang gawing tomato paste, dried tomatoes. Exactly, sana talaga ang gobyernong ito, sila lang ang mag-supply ng mga gagamitin nila from storage and big kitchen at turuan sila. Alam mo, napakaganda na sinabi mo, Barkadahan. Yun din yung gusto kong mangyari. Nasabi ko nga, educate mo, di ba sinabi ko sa inyo, nung ako ay nasa inauguration night, nung kausap ko yung mga Ledesma, ilan sila Romualdez yan sa DSWD na yan, yung undersecretary, yung buwaka ng inang yan.
ng kamag-anak ni Marcos. Anong ginagawa nila dyan? Nagpapalaki lang ng kanilang mga tiyan, ng mga kipay, ng bulsa ng mga inayupak na mga yan. Ha? Ano ang sabi ko? Sabi ko, kasi sabi nung Ledesma na yun, Marlica, gusto nila na magturo sa Western Visayas. Magturo na lang daw siya, hindi daw siya makikialam sa politika. Hulul. Nagturo ba siya ngayon? Pumunta siya doon sa Western Visayas University, nagpictorial lang. Tuloy-tuloy ba? O ara ka mo da sa Western Visayas. Ano ginagawa ni Lisa? Nagturo ng pagnanakaw. Anong sabi ko noon? Tutulong ako. Yun yung gusto ko na habang si Lisa Tanas ay nagtuturo, sabi ko mag-iikot ako sa mga probinsya and I did not ask any money from them. Kasi willing akong gumastos ng sarili ko. Ng pamasahe. Noon pa, nagastos ako. Ngayon pa, di ba? Sabi ko, alamin ko kung ano yung mga pwedeng mga resources ng bayan na yan. Let's say, si Barangay 1. Marami silang, tuba. Pwede natin turuan sila. Mag-ferment sila ng ganito, ng ganyan. Tama yung sinabi ni Barkadahan. Education. At number 2, education pa rin, yung family planning na yan, to control yung mga mother natin, imbis na mag-anak, magbuntis, i-educate sila, bigyan sila ng pagkakaabalahan. Kasama yan. Sa health program, even before ng tatay ni Bangag. Pero wala. Pinatunayan lang ni Bangag na talagang magnanakaw sila. Kasama po yan, ang pagsolusyon ng gutom, hindi lang yan pakakainin mo. Sabi ko nga, sabi ko kanina, whole nation approach. Integration ng mga bagay-bagay. Hindi lang pwedeng, magpakain ka, ganyan-ganyan. Alamin mo kung ano ang problema. Kung ano bang problema ng Pilipinas, agrikultura, walang storage, walang abono, walang irrigation, walang pautang, walang suporta ang magsasaka, doon ang solvin mo. Hindi, ano ginagawa ni Bangag? Pag-upo niya, without sugar order number 4, anong ginawa? Nagpapasok ng mga asukal, mga smuggled na sugar dahil sinuportahan nila ni Tambaloslos yung tatlong yun. Naalala nyo? Sukden Philippines, si Escaler na nagbigay kay Lisa Tanas, na maliit lang naman yun yung 1.2 million na hawak ko yung cheque, 600,000. Then, yung isa, I forgot. Anyway, yun yung unang ginawa ng Bangag na ito. Ang payagan ang mga smuggler hanggang ngayon. So, paano mo masusolusyonan ng kahirapan? Kung ang pinaprotektahan ni Bangag Jr. ay smugglers. So, syempre, ang kanilang padrama ay magganyan, mag-feeding-feeding, picture-picture, at sasabihin nila, ay, ang galing ng gobyerno. Naku, mai-end na ang kagutuman. Pareho talaga ng programa ni Bamakinong Dilawan. Napakakainin talaga kayo ng mga tira-tira. Imagine nyo, mga kababayan, ang paulit-ulit na lang to, kahit sino pa po ang maupo sa Pilipinas, kung hindi susuportahan ang agriculture, ang mga pautang na walang interes o mababang interes, patubig, binhi, at kung ano-ano pa na pwedeng isupport sa magsasaka, talagang patuloy na maghihirap ang Pilipino. Yung pagtataas, yung mataas na presyo ng kuryente, yan ang ugat lahat ng kahirapan. Kung yan ay hindi protektado ni Bangag Jr., ang mga oligarchs, mga palangga, dahil namomonopolize nila lahat, pati yung mga benta na ngayon sa palengke, lalo na ngayon magpapasko na. 'Di ba? Ano mga nabibili yung mga sibuyas? Mga imported. Puro imported. Kasi yan yung pinapapasok ni Bangag. So wala talagang what you call it? Wala talagang katapusan ng kagutuman. Kasi mga kababayan, imbes na wag papasukin yung mga smuggled na yan, o katulad ng uranium na yan, hindi naman pagkain yan. Di ba? I-regulate nila o higpitan nila yung mga smuggler. Kaso hindi nga nila gagawin yan dahil sila mismo ay mafia. Sila mismo ay puno ng sindikato. Sila mismo ang nagpapapasok ng mga imported na yan. Si Bangag Jr., si Lisa Tanas at ang pamilya niya, dahil sinabi naman yan ni Clarita Carlos sa report niya, paulit-ulit na lang tayo, sila ang gumugurgur sa inyong kinabukasan, hindi lang ng magsasaka, kundi lahat kayo. So ang papalabasin, mag-iimbita ng mga street dweller, pakakainin doon sa kitchen ni Lisa Tanas, at sasabihin, ayun, meron na ang walang gutom kitchen ang gobyerno ni Bangag. Imbis na asikasuhin paano kayo bigyan ng trabaho,
paano bigyan ng yung mga, what do you call it, yung mga kooperatiba, mga ganyan, tutulungan, yung mga samahan ng mga farmers o ng mga nagtitinda dyan sa palengke, imbis na masadlak sila sa 5-6. Di ba? Yung mga tindera kayo, saan kayo nangungutang para may pangtinda kayo, pang-ikot kayo sa 5-6? Imbis na kayo ay tulungan, may mga small lending companies dapat na what do you call it, na affiliated ng gobyerno na pwede kayong pautangin, hindi 5-6. So yung mga Indian dyan, okay, na mga ni Lisa Tanas, na mga kasabwat, sa kanilang panggugoyo, yan lang yung yumayaman. But anyway, yung mga 5-6 na yan, di ba? Pag umutang ka ng 500, magiging 600. Pag umutang ka ng 1,000, magiging 2,000. So the more, the merrier. Pag nag-utang ka ng 5,000, magiging 6,000. Eh kung sinutulungan ng gobyerno yan, kayo, may mga kooperatiba, may mga samahan, may lending companies na gobyerno ang nagbibigay ng tulong. Diyan, malawak po ito ang problema ng bayan. Hindi lang sa picture-picture ni Lisa Tanas, nagbigay ng isang kakapiranggot, isang kanin, isang ulam, baka panis pa yon, o baka bulok na yon, o galing sa near expiry o expired na, galing sa restaurant, mga kababayan. Tapos malalabasin nila na wala ng gutom sa Pilipinas. Ulit, kailangan ng Pilipino ang dissenting trabaho. Laging sinasabi, I don't know, si Attorney Vic ba ang nagsabi, si Attorney Glenn o si Attorney Marcoleta? I think si Attorney Vic, na ang mga Pilipino pag pumunta sa ibang bansa, masipag yan. 2-3 trabaho. Kung merong ganyan sa Pilipinas, na may mga opportunity, wala na pong aalis na OFW. Yayaman na kayo. Mamaya pupunta tayo sa issue ng party-party nila. Not really yayaman, pero magkakaroon kayo ng dissenting buhay. Anong ginagawa ng bangag na ito? Puro lahat. Oh my God. Di ba? Imbis na suportahan yung mga maliliit na negosyante, ito yung sinasabi ko, yung MSMEs na isa yan sa mga sinabi ni Sandro Marcos, isa pang bangag na yan, nung in-interview ko siya na may script. Naalagaan yung mga MSMEs na yan. Di ba? Yung small, medium enterprise. Anong ginawa nila? Meron ba sila? Ha? May ginawa ba itong mga ito? Micro, small, medium enterprise. May ginawa ba si Sandro? Anong ginawa niya? Wala. Puro party-party na nakikita niyo, di ba? Puro anong ginagawa nila dyan? Puro singot-singot lang. Asan na yung build niya? Anong binild ni Marcos? Ang build ni Marcos ay mafia. Hindi infrastructure, kundi mafia, mga kababayan. Walang matinong programa para maibsan ang kahirapan. Wala. Zero. Nada. Ulit-ulitin pa ba natin yung issue dito sa PhilHealth na ito? Karugtong yan ng kagutuman sa Pilipinas. Lalong magugutom ang mga tao, ang mga tatay, nanay, ate, kuya, lolo't lola kapag sila ay may sakit. Hindi na sila makakakilos dahil wala silang pambayad sa ospital, dahil binubuisit sila ng mga tiwaling doktor, tinatanggihan sila ng mga ospital, so takot na takot pumunta ang mga palanggakong Pilipino sa ospital dahil natakot ng sikain ng doktor at wala silang pambayad. Pero kung matino ang gobyerno, kung matama ang implementation, ang mga doktor mismo ang maghihikayat sa mga pasyente, huwag po kayo mag-alala, Nay, Tay, ang importante gumaling po kayo. Maganda po ang programa ng gobyerno natin. Ang PhilHealth po, kahit mahirap lang kayo, may tinatawag po na indirect member. Ipapaliwanag mo yun ngayon sa tao. O meron dyan sa hospital na certain, like social services department, di ba? Katulad dito sa Amerika, bawat ospital may social services department. Yung mga, sad to say, yung mga no read, no write, yung kulang sa kaalaman, kulang sa education, ikaw yung mag-aalalay. O Nay, Tay, Kuya, Lolo, huwag po kayong mag-alala na wala po kayong pambayad. Meron po tayong sasandalan na PhilHealth Insurance. Institusyon po yan ng gobyerno na meron po tayong budget na palagay na natin 100 billion this year. Ito po ay nilalaan sa atin lahat, sa inyong mga mamamayan, para huwag na po kayong mag-alala sa mga bills ninyo. Hindi na po kayo lalapit kay putang inang congressman, kay senador, para kumuha ng mga kaputang guarantee letter na yan.
one-stop shop, eto na po, permahan nyo, boom, gagamutin po namin kayo. Magpagaling po kayo para makabalik kayo sa trabaho o makapaghanap kayo ng trabaho. Ganon ang approach. Hindi po ina, kitchen, pakaunon sa mga panis-panis dyan o expired na. Tapos magaling na si Lisa, magaling na si Satanas, si Bangag. Tama ba yan? Sir Zorro? Oh, Lady Virgo, long-term solution ang kailangan, hindi ayuda. Exactly. Uwi na tayo palangga, tayo na lang magpatakbo. Sabi ni Barkadahan ng mga projects para sa mga kababayan natin. Kawawa talaga. Seriously, kung ganyan mag-isip ang mga tao sa gobyerno, hindi nila nanakawin ng pera, punyeta, lalagpasan natin ang Singapore at lahat ng Southeast Asians. Lahat ng Southeast Asian countries. O baka nga Amerika, malagpasan pa natin eh. Dahil masisipag tayong Pilipino. Pero hindi ganun mag-isip ang presidente nyo, bangag. Gagamitan lang kayo ng kunyari, bigay-bigay ng kadyutahan. Tapos magpa-picture-picture na. So saan kayo pupulutin yan? Mga kababayan, saan kayo pupulutin? Sige nga. Pumunta tayo dito. Kayong mga OFW. Anong nangyari ngayong araw na, may pinost ako dyan, mga palangga. Di ba nag-invite si Bangag at saka si Lisa Tanas dyan sa, sa Malacanang, doon sa kanyang party-party. So nagpa-party siya, okay, nagpa-party sa OFW. What is your take about that? Ilan lang ang inimbita na mga OFW at mga anak nila. Nagparapol, may nanalo 2 bahay. Nakita ko yung mga OFW, nag-speech si Kuting, wala talagang connect sa OFW. Nagbabasa at nakikita mo, inaantok, napipilitan lang yung OFW at for sure, pinili lang nila kung sino ang umattend doon sa Malacanang para gamitin na naman as PR stunt nga, mga kababayan. Ilang OFW, ilan pa tayo? I believe mga 10 million na OFW sa labas ng bansa. O, can you make a comment there? Ilan tayo? Let's say 10 million na mga tao sa, more than that, kasi mga immigrants, yung mga Filipino-Americans, Japanese, mga naging naging citizen na sa ibang bansa, patuloy na nagpapadala yan ng remittance. But anyway, yung mga OFW doon kanina na mukhang I don't know kung pinakain sila doon kasi wala ako nakitang pinakain sila. May umattend ba doon kanina? May pinakain ba sa inyo? Kasi parang may programa lang. Baka ensimada pa rin ang pinakain sa inyo. I hope yan ang malaman natin. Pinakain ba yung mga OFW at mga anak ng OFW na inimbita nila, mga palangga? So yung event na yon, mga palanggingging, ay again, pagpapogi na naman ni Bangag na kunyari ay meron siyang pagmamahal sa inyo, mga bagong bayani. Well, kayo yung mga bagong nabudol na bayani doon sa Malacanang kanina. Kunyari, maganda yung drama ni Kuting. Ayun, concern ako, nabigay ng premyo, tulad nga ng 2 bahay. Parang hindi nga natin alam. I hope hindi nakaprograma yung mga nanalo na yun, Kasi parang parang may napansin ako, parang hocus-pocus. Baka mamaya nakaprogram na kung sino yung mga nanalo ng 2 bahay. Kasi nakita ko, pinanood ko ng bonggang-bongga, tinignan ko kung ano naman kasinungalingan, para kasing itong kilala ko yung mga host doon, si PY Kunanan, tumaba sa kalalamo ng pera ng bayan, di ba? Si Arnel Ignacio nandoon na ghost host. Para kasing kilala nila yung mga nanalo. So hindi natin alam, baka mamaya parang loto yan. Nakaprograma na kung sinong nanalo. Yun ba talaga ay OFW? Baka mamaya itong mga taong ito kinontrata lang, ikaw ilagay kita, ilagay kita, tapos hati tayo. I don't know. Sa sistema ng bangag na gobyernong ito, anything is possible, mga palangga. Kaya yung mga drama-drama na OFW, na natuwang-tuwa sila, natuwang-tuwa si Bangag, na kunwari maraming OFW nagmamahal sa kanya, dahil may Christmas party, Ang question ko sa inyo, ito ba ang tama na approach sa mga OFW? Again, wala pa silang 200 doon na inimbita. If you compare 10 billions OFW,
So masasabi mo na si Kuting ay maganda na ang ginagawa sa mga OFW. Hindi yun ang approach. Naimbitehan mo sa Pasko in the spirit of Christmas. Alam mo kung ano, Bangag? Ang palakasin mo, yung paulit-ulit na tinatawag na bilateral agreement sa bawat bansa. Para what? Para tulungan ang mga OFW sa kanilang mga problema pag sila ay napapahamak, yung mga buwakan ng ina sa embahada, sa polo, kung saan pa man, kapag lumapit ang mga OFW, sasagot sila kaagad. Hindi yung babastusin nila. Diyan mo mapapakita ang suporta sa OFW. Hindi yung ganyang party-party, tapos dalawa lang ang nanalo. Dalawa, tatlo. Tapos sasabihin, okay na, protektado na ang mga bagong bayani. Tama ba yon, mga palangga? Oh, sige nga. Ang titig, titignan. Okay, ang tinututukan dapat ni Bangag Jr. kung paano tratuhin ang ating mga palangga sa iba't ibang bansa, bigyan ng benepisyong tama, hindi itatago yung passport ng kanilang mga empleyado. Remember, Pangulong Duterte, during Kuwait days, I think 2018, naalala nyo yon, mga kababayan? Kung naalala nyo yon, dahil mayroong minaltrato or something, basta mayroon doon na, na kababayan natin, I forgot the name. Di ba minaltrato siya doon sa Kuwait? Anong sinabi ni Pangulong Duterte? Mind game ang ginamit ni Duterte doon. Anong sabi ni Duterte? Pag hindi nyo binigyan ng hustisya o tamang trato ang mga OFW, bigyan nyo ng 1 day off in a week. Naalala ko yan. Yung passport, wag nyong hawakan yan dahil personal belongings nila yan. At ano pang other benefits na hiningi ng Pangulong Duterte? Dahil ano sabi ni Duterte? Putangin na, pag hindi nyo binigay yan, ipupull out ko lahat ng mga OFW sa Kuwait. Mind game. Alam naman ni Duterte, ni PRRD na hindi mangyayari yon. Ano ang ginawa ng Kuwait government? Dahil hindi sila mabubuhay kung wala yung mga OFW, mga Filipinos, nakasama nila sa bahay, nurses, iba doctors, engineers. Kasi ang laki ng kontribusyon ng OFW sa Kuwait. Not only sa Kuwait, sa Saudi Arabia at sa iba pa. Naalala niyo yun, Palangga? Sino nakaalala? Ano nangyari doon? Although yung iba doon nag-alala, dami ko naka-message, Mom, baka pa uwiin na po kayo. Anong sabi ko sa inyo? Naku, etchos lang yan ni Pangulong Duterte. Remember that? Etchos lang yan. Laro lang niya yan. Panindak. Ano nangyari? Anong ginawa? Anong pinramis ng Kuwait government? Susunod sila dun sa agreemento na gustong mangyari ni Duterte. Anong kay Bangag? Pumunta ng Kuwait yan eh. Anong ginawa niyan dito? Kaya pumunta si Bangag ng Kuwait noong nakaraan. Alam nyo kung ano, mga palangga. Tingnan natin comment dito. Para hantingin si Harry Roque. Yun ang totoo. Sa Abu Dhabi. Well, malapit lang din yun, di ba? Bakit siya pumunta doon sa Abu Dhabi? Sa UAE. Hindi si Bangag doon pumunta para paigtingin yung bilateral agreement between two countries. Pumunta siya doon, naulinigan ko, para hantingin si Harry. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.